Magandang araw mga boss. Kung natatandaan nyo, ito yung chinune up ko tapos chininge oil ko dahil nga sa hirap itong humatak. Tapos yung oil filter niya, meron siyang tagas ng langis. Actually, napacheck na ito ni customer at ang gusto dito sa tumatagas na langis dito sa may oil filter niya, kailangan daw palitan ng oil filter housing. Yung pinaka-base ba ng pinagkakabitan ng oil filter at ang presyo na hinihingi sa kanya is 30,000. Tapos dahil nga daw sa mahina yung hatak nito, kailangan daw linisan yung EGR at intake manifold. Pero nung dinala sa akin ni customer itong sasakyan niya, pinalitan ko lang ito ng fuel filter dahil nga sa mahina siyang humatak. Tapos pina-change oil na sa akin ni customer dahil nga sa meron daw patak-patak ng langis dito sa gilid ng oil filter niya. Pero after ko nga ma-change ulit itong sasakyan ni customer, nawala na yung tagas ng langis. Kaya lang after one day, may nakita naman daw siyang patak. At ito nga mga boss, ibinalik niya sa akin, chinek up ko ngayon, meron nga talaga siyang patak pa ng langis dito sa gilid ng base ng oil filter niya. Kaya nag-decide ako, natanggalin ko nga itong bagong oil filter. Alam niyo mga boss, dahil nga sa napa-check up na ito ni customer sa ibang pagawaan, nagduda tuloy ako na merong biyak dito sa or meron siyang crack dito sa oil filter housing niya. Itong kinakabitan ba ng oil filter, yan. Nag-isip ako na baka meron siyang crack kaya tumutulo itong langis. Kasi unang-una, yung o-ring bibihira yan para masira agad eh. Lalo na't bago naman itong oil filter. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, lilinisan ko muna itong ibabaw ng pagkakabitan ko ng oil filter, pati yung loob niyan. Sisipatin ko siya maigi para sigurado ako kung saan ang gagaling yung tagas ng langis. Samantala, nakita niyo naman tinanggal ko na itong bagong oil filter na ipinalit ko. Tapos ito nga kung makikita nyo, nililinis kong maigi itong oil filter housing niya. Para makita ko nga kung meron itong crack maging dito sa base mismo ng pagkakabitan ko ng oil filter. Siyempre sa paglilinis na ginagawa ko, para masipat ko kung merong crack dito sa oil filter housing niya, kaya ganyan. Gusto ko kasi sa paglilinis na gagawin ko, yung wala akong makita man lang kahit kaunting dumi. Kaya lang sa paglilinis na ginagawa ko, may napansin ako mga boss, na dito nga sa pinaka-base na pinaglalagyan ko ng oil filter, meron siyang gumuhit na malalim. Hindi ko pala to napansin, sir. Oh, may gumuhit pala. Gasgas yung ano mo. May gumuhit. Opo. Akala ko kwan lang, kumintab lang sabi mo. Hindi, ayan yung kumintab sa ibabaw. Pero hindi ko napansin to. Hapon na kasi nun. May guhit na. Ayan, oh. Ibig sabihin, yung sa guhit na ako. Ayan, oh. Tinamaan talaga nung lata. Ibig sabihin ko nga kuya yung kwan, Hmm? mga 5 beses ako nagpa-change oil doon. Oh, yung ganun. Sila nakakaano, dali. Actually mga boss, kung napanood nyo nga yung unang video na ginawa ko dito sa sasakyan ni customer, chinisul ko nga ito na nung tinanggal ko yung oil filter niya na luma, grabe yung higpit. Sira niya pa nga yung improvise ko na oil filter rinse eh. Dahil sa sobrang higpit nung pagkakalagay nung gumawa. Actually mga bossing, doon naman daw talaga nagpapagawa si customer. Kaya lang naman siya napunta sa akin dahil nga sa hindi nila matrace kung saan ang gagaling yung tagas ng langis. At nang pina-check up niya naman daw sa ibang pagawaan, 30,000 naman daw ang sinisingil sa kanya para magawa yung tagas ng langis. At ito nga daw, oil filter housing niya ang kailangan palitan. Ayan mga boss, isinom ko para makita nyo yung nilalapatan nitong oil filter niya na meron nga siyang gumuhit na malalim. At dahil nga sasanay naman ako mag-freehand mga boss, ibig kong sabihin, tansyado ko itong kamay ko na mapapantay ko yan at maaayos ko itong problema ni customer na hindi ko na nga kakalasin itong oil filter housing niya. O kaya naman, kalasin ko yan para dalhin ko pa sa machine shop para ipa-replace. Naku, dagdag gastos lang yun. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga nambaba sa akin ng mekaniko na kung mag-check man ako ng makina na hindi ako gumagamit ng scanner, wala na kayo ron. Kung ang isang bagay kailangan dalhin ko sa machine shop para ipa-replace or kung ano man dapat kong ipagawa at hindi ko dinala sa machine shop, wala na kayo ron. Tandaan nyo, nasa gumagawa yan. Yung ilan nga sa inyo kumpleto na sa gamit eh. Pero yung problema ng makina, hindi nyo naman magawang mapaganda yung under niya. Kung hindi gagastos ng malaking pera ang isang customer. Tapos sa pang ilalim eh, minsan napalitan nyo na lahat, pupunta sa akin, may ingay pa rin. O, di ba? Kaya bago nyo ko pansinin, look at yourself. Magsalamin ka muna. Tapos pag may maluwag na tornilyo dyan sa ulo mo, higpitan mo para mawala yung galit mo sa akin at yung mga pinapansin mo na kesyo wala akong shop, tapos yung ginagamit kong lugar, hindi ko nililinisan, paano mo naman nasabi? Anong palagay mo dun sa mga tao? Sa lugar na pinupwestuhan ko, mga estatwa,
Walang pakiramdam, hindi marunong tumingin ng malinis tsaka marumi. FYI, malinis yung paligid nila. At kagandahan dun sa pinipwestuhan ko, nako, hindi sila inggitero na katulad mo na masama mag-isip sa kapwa. Siguro ikaw pag may namali mo sa'yo, hindi mo maabutan kahit 50 pesos o kaya man lang 100 piso. Baka magbigay ka lang 5 piso, napipilitan ka pa. Alam mo sabi ng Diyos, ang naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. Total, hindi naman masama yung ginagawa ko. Actually, marami pa kang dumadayo sa akin dahil nga sa niloloko sila ng ibang mekaniko. Tapos ikaw naman ikinakasama mo ng loob. Bakit? Kaya para hindi ka magkasala, yan mo na yung mga tao rito na humatol sa akin. Huwag ikaw na hindi mo naman nakikita yung totoo. At doon naman sa mga mekaniko na magagaling na pumapansin sa akin na mali daw yung sistema ng paggawa ko, biro mo, tagal ko nang ginagawa, 90s pa, sa'yo mali. Pero bagamat mali sa'yo yung ginagawa ko, hindi naman ako nauubusan ng trabaho. Kaya masasabi ko lang naman, huwag niyo na akong pansinin kung ganito yung paggawa ko. Ang mahalaga, hindi man 100%, karamihan sa nagpagawa sa akin, nagawa ko naman ng maayos. Nasa awa at tulong ng Diyos, hindi naman ako sumasablay. Ayun ang mahalaga, di ba? Hindi nakikita yung kagalingan mo dahil kumpleto ka sa gamit. Nakikita yan sa paggawa mo na mabuti kang tao, hindi ka nanloloko. Ayun ang tama. Kaya kung makakakita kayo na minsan ginagawa ko yung makina, pero dapat i-suggest ko na dapat i-overhaul na yan, i-top overhaul. Pero kung makikita nyo, ginagawan ko pa rin siya ng paraan. Bakit ko ba ginagawa yon? Dahil nga sa kulang sa budget ang isang customer. Hindi natin siya pwedeng abusuhin dahil sa alam natin na kailangan na talagang gawin yung sasakyan niya dahil malaki nga yung problema. Pero sa inyo lang yun. Sa akin may paraan pa eh. Kaya leave it to me. I'm not expert. Dahil pag maganda naman yung intention mo, tutulungan ka naman ng Diyos. Lalo na pag mabuting tao yung customer, naku po, tuwang-tuwa ako pag ganun. Ang sarap gumawa ng sasakyan. And mga boss, kung makikita nyo, makinis na itong pagkakaliha ko dito sa base ng pagkakabitan ko ng oil filter. Pag ganyan mga bossy, pwede na yan. Hindi nakita ng bulag yan. Sabi ko nga papatunayan naman natin yan dahil nga sa magro-road test naman tayo. Kaya punas-punas na para sa final at nang sa ganun, maikabit ko na yung bagong oil filter. Actually mga boss, nagpabili ulit ako ng bagong oil filter. Ano ang naging dahilan ko? Siyempre, yung lumang oil filter, dahil nga sa pagtagas ng langis, pwedeng naapektuhan yung o-ring niya. Siyempre, may pressure yan eh. Common sense. O yan o, ilapit ko itong camera mga boss. Naku po, konting-konti lang kita nyo yung itim na yun mga boss. Kuwan na lang yan eh, parang ginuhit na lang ng lapis yan eh. Pero wala na siyang lalim. Kumbaga, swak na yan pag ipinasok ko yung oil filter na bago, tapos dumampi yung pinaka-o-ring niya. Wow! Suwabe! Lapat na lapat. Parang sinukat. Pati itong paligid nung pagbabagsakan ng langis mga boss, kung mapapansin nyo, nilinis ko maigi yan. Para kung sakali mang mag-leak test ako, madali ko siyang matrace. Pero bago ko ilagay yung bagong oil filter, syempre, punasan ko siya ulit. Maganda kasi yung wala talaga siyang kadumi-dumi dito sa base ng pagkakabitan ko nga ng bagong oil filter. Ayan mga boss, nakita nyo, sa pagpunas naman, punas-punas lang. Lahat nga ng bagay, nakukuha yan sa tiyaga. O i-final ko na yan ng mga boss sa pagpunas dahil okay na talaga eh. Punasan ko yan ng tissue. Yan. O, di ba? Para kumintab siya. Actually, yung ginamit kong liha nga pala dyan mga boss, syempre yung pinaka-pinong liha, yun ang gagamitin nyo. Number ata nun yung 1,000. Makinis na makinis yun mga boss. At ito na yung bagong oil filter na ipinabili ko kay customer. Replacement lang din yan. At syempre, pag inilagay nyo itong bagong oil filter, pahiran nyo yung o-ring niya ng langis. Para pag hinigpitan nyo yan, hindi siya pumilipit. O gagamit ako dyan ng oil filter rest mga boss. Kasi unang-una, malalim yung pwesto nitong oil filter. Kaya hirap na hirap ako dyan sa paglinis nitong pinaka-base ng oil filter eh. Ibig kong sabihin sa pagliha pala, nakatingkayad ako dyan mga bossing. Alam nyo naman siguro yung mga ganitong klaseng sasakyan, mataas. At dahil sa okay na ito, nahigpitan ko na yung bagong oil filter. Pwede ko na ngayon ibalik itong fuel pump filter assembly niya. Ito nga pala mga bossing, pag ibinalik nyo itong fuel pump filter assembly, yung isang fuel hose lang muna yung ilagay nyo, tsaka nyo ngayon siya ipump. Pero pag ipinump nyo yan, mga boss, kung hindi nyo naman drainin yung laman yan diesel, saglit lang yan pag pinump nyo. Pag buo na yung fluid na lumabas, pwede mo na ngayon ibalik itong pangalawang fuel hose papunta dito sa makina. Saka mo ngayon siya ipump ulit. Pag matigas na yan, mapapansin nyo, hindi nyo na ma-ADD itong pump niya sa ibabaw. Ibig sabihin yan, wala na yung hangin.
Pero kung sakali na in-start nyo na itong makina tapos namatay siya, gaya ng mangyayari sa akin, ilagay ko muna itong clamp dito sa pangalawang fuel hose. Tapos yung mga socket for sensor niyan dito sa fuel filter, isa sa baba at dito sa taas ng fuel filter, i-connect ko na rin, tsaka ngayon siya ipump. Tapos yun lang is mga boss, sinukot ko yan, kung kulang, pag kulang, syempre dagdagan nyo. Actually mga boss, dinagdagan ko nga ng langis yan. Hindi ko na naipakita sa video, pero okay naman na. At pwede ko na ngayon pa-start itong makina. Matay. Pinasok ng hangin. Hindi ko agad na bomba eh. Ge. Basta ganun lang nangyari sa'yo mga ganon, bombay mo lang to. O di ba mga bossing, ganun lang naman, bombahin nyo sa ulit, tapos pa-start nyo na itong makina. Sige, patay yung makina. Sige, start. At dahil sa okay na ako dyan, silipin ko na itong ginawa ko kung meron pa siyang tagas ng langis. Pero dahil sa wala naman, pwede na kaming mag-road test ni customer. Actually mga boss, nung nakaraan, ni-road test din naman namin ni customer, pero sandali lang. In this time, yung pag-road test na gagawin namin, medyo lalayuan namin para mas matagal. Kaya pasok na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para biyahe na kami. For road test lang naman, hindi para mamasyal. Yung biritin mo para yung Umalago yung langis Oo, na, kaya langis. depression. Bumulwak. gumaan yung hatak nito eh, no? Opo, kuman. Parang kung talaga siya. Smooth na smooth pati yung pagka... Hindi ka nagdududa sa mga gumagawa sa'yo? O, diba? Ang kantuak mo, no? Sarap nga po eh. Natawin eh. Parang na-newborn siya Yung eh. konting apak mo lang sa, ano, no? Sa matalang diesel to, di ba? Oo. Kaana. Mga kabayo eh. Kaya minsan tatawa ako sa inyo pag Yung EGR kagad, EGR agad eh, no? EGR, Opo, may na, throttle body. throttle body, EGR, intake manifold, para lumakas yung hatak. Ito yung pala kuya, pag nabuksan na pala yung cup. Oo, wala. Wala singaw na. Hindi pala yun ang sagot. Hindi nang sagot. Punta ka muna sa fuel filter, di ba? Oo. Tapos yung diesel mo, Yung check first mo muna. option. I-drain mo muna yung diesel. Baka mamaya, marami lang yung diesel mo, di ba? Marami pa nga eh. Marami pang option. Kaya eh. gugulat ako sa inyo. Pero ano, Malinis ba't kuya? Ha? Ganun yung iba, yun ang option agad nila. Ano yun, walang alam sa akin? O yun yung sinasabi ng isang pagawaan. Sir, linisin natin itong pan. Kita mo yung pinagpagawa sa akin na Yung Innova. Innova. Mm. Sige mo na. Sabi ang pangit na ng andorito mula no. Missing oh. Humingay. Di ba nagsisi siya eh. Sisi nga siya, tinanggal niya nga doon yung sticker eh. Hindi, yung sticker Parang na yung pinagpagawa yung hatak daw ng sakyan niya na wala daw yung talagang ano. niya. Sabi ko dati hindi naman ganito hatak nito eh. Nung Parang- pinalinis ko yung ano. Talangan na siyang bumiri yung pan, umovertake. Ay di ba yung nung pagdating mo yan kagad ang bungad mo sa akin yung EGR. Sabi ko, Hindi, imbes na ako naglinis yan, di naman masyadong dumudumi. may nakita kasi ako sa isang vlog mo na pinalinis niya yung putik-putik na yung loob. Hindi naman ganun putik yung sir. Sabi ko, baka ito, baka Baka yung Hilux yun. Oo, Hilux. O Ford Everest. Oo, lumakas yung, baka dito pa. Hindi naman ako masyadong nadumihan sa ganun. Tapos mahal-mahal pala sila. Di ba, Grabe. sabi ng Montero, yung Montero, mahal-mahal na sila. Hindi naman nagbago yung hatak. Sana sa'yo ko lang din na, pinalitan mo na ng fuel filter, umatak na. lang pala po. Umatak na. Nilalagpasan kasi nila minsan yung fuel filter. Ako kasi minsan nagtatapon ako ng diesel, ginagawa ko. Yung nasa linya na diesel, yun, pinapump ko yun, tinatapon ko yun kahit 1 litro, pag talaga nakita ko madumi. Ano doon yung dumi sa unang kwan? Oo, yung mga nasa linya niya, sa fuel line, yun, tinatapon ko yun. Pala yun. Hindi ko namin sabi na ipapakita sa video, pero tinatapon ko yun.
Kaya minsan, katulad sa'yo, di ba? Ang dami ko rin tinapon na diesel Oo. dyan eh. Ibig sabihin talaga palang nandun yung may Oo. baraman, nandun sa... Yuto na tayo dyan. Fast forward ko na mga boss dahil nga sa medyo mahaba na yung tinakbo namin ni customer. Na ayon nga sa kanya, pwede na raw namin makita kung magkakaroon pa ito ng tagas ng langis dito sa oil filter niya. Ito na mga boss, nakabalik na kami dahil nga sa pinas forward ko na. Parap mo muna para maliwanag. Madilim dyan eh. Sa papa. Oo, parap mo. Baba mo na ako, sir. Dito mga boss, malalaman natin kung okay ba yung pagkakaliha ko dito sa base ng pagkakabitan ng oil filter at kung wala na pa talaga siyang tagas ng langis. Mahaba rin yung tinakbo namin mga bossing, kaya dapat wala nang tagas yan. Uy! Alalik! Ayos, tingin-tuyo. Basa dito yan eh. Yan o, yan o. Diyan basa yan eh. Matapos yung langis. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Okay na itong sasakyan ni customer. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!